Inutusan na kaya't pumagitna na rin. ARMM Governor Nur Miswari, nagpipilit na ngayong isalba ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Salamat po, salamat sa tulong. Unti-unti na ring nananahimik ang Maguindanao at ang North Cotabato. Sana'y magkarinigan na ang magkabilang panig at sana'y wala nang panibagong karahasan. Ika-5 ng Hulyo, Sabado, isang linggo matapos manahimik ang North Cotabato, parang bulkang sumabog. Alas 5:30 ng madaling araw, sinalakay ng mga gerilyang MILF ang checkpoint na ito sa Barangay Bulit, Pagalungan, Maguindanao. Mabilis at tinipon ni Major Samuel Yangson, pinuno ng 64th IB, ang kanyang mga tao para responde. Samantalang sa boundary naman ng Pikit at Alyosan, naghahanda na rin ang 40th IB sa ilalim naman ng pamumuno ni Major Jose Mabanta. At ilang oras pang lumipas, digmaan na sa gitna ng Cotabato Highway. Sumuporta na rin ang pag-atake ang MG-520 at OV-10 aircraft. Ang malakit malalim na hukay na ito sa aking likuran na inyong makikita ay galing sa isang bomba. Ito'y binagsak ng OV-10 aircraft. Ang bigat ng bomba ay 275 pounds at ganito ang makikita nyong resulta. 4 ang binagsak dito, 3 pumutok, isang hindi. Ito'y naganap ng sumalakay ang mga rebelding MILF dito sa Barangay Bulit, Pagalungan sa North Cotabato noong madaling araw ng Sabado. Ayon sa militar, ito'y bahagi ng diversionary tactic ng MILF para mawala ang atensyon ng militar dito sa Camaranya Muda at ibalik dito sa Cotabato Highway ang labanan. Sa ngayon, patuloy na lamang ang girian sa pagitan ng tropang militar at MILF pero nanatiling mataas ang tensyon dito sa North Cotabato. Nagpatuloy ang tensyon. Nagsalubong ang tropa ni Yangson at Mabanta, dabawing muli sa MILF ang highway. Matapos ang digmaan, mga bakas ng kamatayan at kasiraan. Ang bag na ito'y naiwan ng isang rebelding MILF. Kinabukasan, ito ang sumalubong sa amin, ang mga tunay na biktima ng digmaan. Sa kanilang mga mukha, bakas ang kawalang katiyakan ng bukas. Sa aming pagbalik sa Cotabato, isang kumpanya ng Marines ang nasa lubong namin nagtatayo ng depensa sa Alyosan, North Cotabato bago pagdilim. Habang ang mga nagpapahinga sundalong ito sa may Tunggol Bridge ay may mensahe ng kapayapaan. Muling nagpaulan ng mortars at balang MILF sa magkabilang direksyon sa Barangay Rajamuda. Muling sumaklolong MG-520, nagpaulan ng bomba at machine guns sa MILF na nasa ibaba. Kinuha dahil pinunta doon, so nilagyan ko naman ulit. Kailangan kasi natin i-secure. May sighting sa Sitio Tubac. Muling na alerto ang mga sundalo. Matatag pa rin ang MILF. Hindi umalis sa Ligwason Marsh ilang metrong layo sa Camaranya Muda. Ang kanilang pananghalian, ito. Sa ibaba ng kampo, parang walang pakialam ang sanggol na ito. Sa kabila ng utos na bumalik na sila sa kanilang mga tahanan, wala pa ring umalis. Kung minsan, sawa na rin sila sa digmaan. Kung kaya't ibang away naman ang nais nilang makita. Away ng kalabaw.
Magpapamerienda sana muli ng bomba, ngunit umawat ang kalikasan. At tuluyan ng naawat, nagdeklara ang militar, 48 oras na tigil putukan. Mga umaalingaw-ngaw na putok ang sumalubong sa tigil putukan sa Sitio Garigayan, Barangay Bataya sa Buldon. Nagpasya kaming punta ng Buldon. 2 oras na baku-bakong daan paakyat. Mga ilog. Putik ng umulan. Ito ang kampo ng militar. At ang mga bahay kubong yon, ang kampo ng MILF. Ang layo, 200 metro. Dito, bawal ang titigan. Paksol ang tawag sa mga bahay ng sundalo dito. Proteksyon hindi sa ulan, kundi sa mortar at bala. Nakipag-usap si Governor Numiswari kay Alhaj Murad, ang MILF Vice Chairman for Military Affairs. 2 araw na tigil putukan, napalugitan. Sana tuloy-tuloy na ang katahimikan. Kasama si Don Morales at Debbie Arsadon. Ako naman, Arnold Glavio mula sa North Cotabato para sa Brigada 7 reporting.